Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din mula sa iba't ibang sulok ng daigdig na ito sa iba't ibang mga bansa na pinagkatiwala, pinagkaloob ng Diyos. Ang abang lingkod ng Panginoon, Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang pangunahan ang Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay inyong samahan sa napakahalagang gawain na ito na inyong ipinagkatiwala sa amin para po sa episode 87 ng Ride On Ministry. June 24, 2020, araw po ng Wednesday. Kami po ay kasihan mo at pagpalain, at ikaw, O Diyos, ay muli naming makadaupan palad sa pamagitan ng napakahalagang gawain nito. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Amen sa ating Panginoong Diyos, at tunay nga naman sa lahat ng pagkakataon ay nababanggit natin ng hallelujah sa ating Panginoong Diyos na napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Biruin niyo, kailan lang ay linggo, ano po? Ngayon ay Wednesday na naman. At malapit na naman ho ang linggo na ating pinakahihintay. Kaya napakabilis ang panahon. Pero ang katanungan ay kumusta ho ba tayo sa ating kinaroroonan? Kumusta ho ba ang ating mga accomplishments sa mga nakalipas na mga araw? Kayo ho ba'y napanatag? At nagkaroon ho ba kayo ng kagalakan sa nakalipas na araw na ito? And of course, tayo bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon ay patuloy nga naman na tayo po ay
mayroong kagalakan at napapanatag lagi dahil po sa Kanya. Kaya purihin natin ang Diyos at naway ang Panginoon ay pangunahan tayo sa ating napakahalagang debosyon na atin pong tatalakayin. Ang pangalawang yugto ng ating sinisiris na Matthew chapter 5, partikular sa The Beatitudes of Jesus Christ. Ang mapapalad sa ibang salin, ang tawag naman po ay true happiness. At kahapon ay atin hong tinalakay yung dalawang mapapalad na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa talatang 3 hanggang 4. Ngayon naman po ay sa talatang 5. Na ganito po ang sinasabi. Sa Magandang Balita Biblia Version, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. At doon sa Good News Translation ng Philippine Bible Society, ganito naman ang pagkakasabi. Happy are those who are humble. They will receive what God has promised. At sa New Interpreter's Study Bible, New Revised Standard Version, ay ito naman ang sinasabi, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Kaya purihin po natin ang Panginoon. So ang pinaka-key word dyan ay meekness o kaya meek, mapagpakumbaba o kaya humble, mababang loob. Pero tignan po natin kung ano ang nais po na iparating sa atin na mensahe. Blessed are the meek. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba. At yan ay napakahalaga po. Happy are those who are humble. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang meekness? As one of the many moral and spiritual virtues. Ngayon po sa ating na-research, pumunta tayo doon sa larangan ng philosophy. Dahil tignan natin kung ano ba ang sinasabi tungkol sa meekness. Katulad po ng isang Greek philosopher na ang pangalan ay si Aristotle. Siguro naman ay kilala natin si Aristotle kung tayo po ay nakapag-aral sa college o maging sa high school, ay medyo napasadahan natin itong taong ito na philosopher. At gayon din sa kung tayo po'y mahilig na mag-research sa internet. Ngayon, ang sinasabi ni philosopher Aristotle,
na mayroong kinalaman sa meekness, kababaang loob, kapakumbabaan o kaya'y humbleness, na kung saan sinasabi niya the virtue which consists in the due regulation of the natural passion of anger is without a name. For meekness does not lie in the mean between the opposite vices. It tends rather towards the defeat. Yun ang kanyang sinasabi. Kung paano na re-regulate yung karampatang kung paano nare-regulate yung likas na passion na kung lalo na sa panahon na kung saan ay ang tao ay pinangingibabawan siya ng tinatawag natin na anger. Kung tayo ay nagagalit, at yan ay sinasabi na kung saan ay kung yan ang siyang manaig sa tao, ang kanyang magiging tunguhin kapag hindi na-regulate ay ang pagkatalo. Ngayon, sinubukan ko rin na tignan yung Webster Dictionary. Sa collegiate definition, kung ano nga ba itong meekness. Ang tinutukoy naman ay mild. Mild lang, ano po? Moderate. At gayon din ang salitang humble. Kapakumbabaan, kababaang loob, or submissive quality. Meron siyang spirit of submissiveness. Papasakop siya, sumusunod siya. Pero yung kanyang pagpapasakop at pagsunod ay para sa ikabubuti. Para sa ikabubuti. Na ibig sabihin nun, ang ganitong klase ng tao ay he or she is open to learn. Sapagkat taglay niya yung pagiging teachable. Bilang tao, lalo na bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos. Ngayon, ang isang tao na kung saan ay taglay niya yung tinatawag nga na kababaang loob o meekness, na kayang-kaya niyang i-normalize, i-regulate ang kanyang isipan, ang kanyang damdamin at gayon din ang kanyang emotion, at napapanatili yung estado ng kanyang pagiging buhay na pinananahanan nito upang sa anumang pagkakataon ay mild siya, moderate siya, kalmante siya, at nangingibabaw pa rin yung kanyang kababaang loob. Ang ganitong klase ng tao
ay hindi ho bayolente. Hindi siya yung taong kung siya ay sinaktan, ay talaga namang mag-re-retaliate siya at gagawa siya ng hindi ka nais-nais. Maaring makasakit siya, maaring makapatay siya, maaring makagawa siya na kung saan ay yun pa ang siyang magsasaglak sa kanya sa kulungan. Ibig sabihin noon ay harmless siya. Hindi siya nagre-retaliate. Nang ikasasakit ng kanyang kapwa, kundi ang mahalaga sa kanya ay yung pagpapatawad. Mahalaga sa kanya yung pagpapatawad. At kahit na sa panahon na kung saan ay nakakarinig siya ng mga negatibo, nakakainsulto na mga salita, ay napapanatili niyang nagiging kalmante siya. Hindi siya nagiging negatibo at hindi siya negatively affected. At yan ang katuruan ng Greek philosopher na si Aristotle. Kung kaya't kay philosopher Aristotle, sapagkat napakahalaga sa kanya yung moral virtues. At isa yan sa kanyang contributions in the arena of philosophical thinking and thoughts. Para sa kanya, yung moral virtue, yan as a disposition to behave in the right manner as a mean between extremes of deficiency and excess. Ang tinutukoy niya dito ay which are vices. We learn moral virtue primarily through habit and practice rather than through reasoning and instruction. Yan ang kanyang maliwanag na sinasabi. Kaya't ang tao ay meron po siyang kalayaan to decide for what is good and what is wrong. Sa kanyang anumang iisipin, anuman ang kanyang gagawin, anuman yung manifestation ng kanyang saloobin, at napakahalaga yung sinasabi nga ng philosopher na tamang asal. Ano po? Di ba sa internet ngayon, lalo na sa YouTube, ay merong di umano na isang kapatid na kung saan ay minura ang Pilipinas pagkatapos ang sabi niya mahirap mahalin, at yan ay sumambulat sa maraming netizens.
At yun ay talaga naman hindi maganda yung murahin mo ang bansang Pilipinas na kung saan ay kinabibilangan mo. Sapagat yan ay kaakibat na minumura mo na rin at mahirap mong mahalin ng ilang mahigit na 100 milyon na populasyon ng Pilipinas. At yan ay tumutukoy sa larangan ng moral virtue in line with how we behave and how we think and how we dispose something, whether our disposition or behavior will come out into something that is right and good as an output of good manners and right conduct. Kayo ba nakaka-relate sa ating tinatalakay? And semistron, napakaraming mga fake news in the social media, sa internet. Napakaraming mga pagmumura dyan, napakarami dyan na talaga naman di umano paninirang puri. Kaya tama rin si Greek philosopher Aristotle nung sabi niya, we learn moral virtue. Natututunan daw natin ang moral virtue primarily through habit and practice. At napakalaki yung factor ng atin pong naging environment at nakasayanayan. Through habit and practice, sa halip na sa pamagitan ng matatalino at magagaling, maalam na mga karasunan, reasoning, at gayon din yung mga instructions. Bagaman mahalaga din ang reasoning at gayon din ang instruction. Basta't nandoon sa right thinking, right reasoning, logical at katanggap-tanggap. And of course, yung instruction ay talaga namang maayos, mabuti at karapat-dapat. Kaya nga we need to watch out our manners, our habits, and practices. Na mayroong kinalaman sa moral virtue na idinidispose natin. At gayon din, ano ba yung pinagtibay ng Congress itong nakalipas na February ba yun? Yung isinulong ni dating MMDA chairman at dating mayor din ng City of Marikina, Metro Manila. Anong pangalan nun? Bayani Fernando. Na yung pagrespeto at paggalang. Lalo na sa panahon na ito ng global pandemic na kailangan daw ay hindi na yung kumalat sa media ito sa internet Kailangan yung kanang kamay natin ay hindi na makikipagkamay, lalo na sa panahon na ito.
kundi ilagay natin sa tapat ng ating puso pagkatapos ay magbabaw tayo na ganon. At pag ganon ang ating pagbati at gayon din ang ating paggalang at pagrespeto sa ating kapwa Pilipino at gayon din sa ating bansa, ano ngayon ang magiging karapatan natin upang murahin ang bansa natin at gayon din ang ibang mga tao? Ilagay nga natin yung kamay natin sa tapat ng ating puso. Ayan. Pagkatapos magbow tayo na ganun. Eye to eye. Kaya purihin natin ang Panginoon. In addition, itong binabanggit nga ni Aristotle, tayo nag-research para sa kanya, merong 12 virtues na kanyang inintroduce nitong Greek philosopher Aristotle. Patungkol sa moral virtue at gayon din sa ating tinatalakay na meekness. Una, na kanyang sinabi ay courage. Tapang. Na kanyang tinutukoy ay yung bravery and valor. And then secondly, yung kahalagahan ng temperance. Nang ibig sabihin niyan ay self-control and restraint. And then thirdly, liberality. Nang kanyang tinutukoy dyan ay big heartedness, charity, and generosity. Yung bang malaki yung puso mo, mapagmahal ka, mapagkaloob ka, generous ka. And then number 4, magnificence, which has to do with radiance. Radiance. Nagraradiate ka bilang isang tao na taglay mo ang moral virtue in the arena of being meek. At number 5 sa kanya ay ang pride. Na ito ho yung pride na positive naman, ang ibig niya sabihin ay self-satisfaction. Merong tayong contentment at tayo po ay nasisiyahan. And then number 6, yung honor. Respect, reverence, admiration, at lahat yan ay naintindihan natin. Marunong tayong magrespeto, marunong tayong gumalang, at marunong tayong mag-uplift ng ibang tao. We commend other people, we admire, and we lift up them up rather than trying to apply the so-called mentality. Pag umaangat na, lalo mo naman gumagawa ka ng paraan, ibababa mo naman siya. At gayon din, number 7 na sinasabi niya, good temper. Equanimity, level-headedness. Okay, yung kanyang temper. Nakatulad din na sinasabi niya sa number 2 na temperament, self-control, and you know how to restrain. Ano po? How you balance and regulate your natural passion so that the possibility na tayo po ay magalit at makagawa ng masama
ay hindi po natin magagawa sapagkat meron hong nagre-regulate sa atin. At yung number 8 ay friendliness. Mapagkaibigan. Sociability. Sociable. Kapag sinabing sociability, sociable ay hindi namang ibig sabihin, napaka-social naman yung taong yan. Ibig sabihin ng sociability ay nabubuhay ka na hindi lamang ikaw yung tao sa kinaroroonan mo o kay saan ka man naroroon ay merong ibang mga tao at you need to be friendly. At napakahalaga yan lalo na sa ating church. And then number 9, truthfulness. Truthfulness. Nang ibig niya sabihin ay straight forwardness, frankness, and candor. Yung bang nagpapakatotoo tayo at sa totoo lamang. At wala tayong kinikilingan. And then number 10, yung sense of humor. Meron tayong sense of humor. At gayon din ay friendship. Napakahalaga sa atin yung camaraderie at gayon din yung companionship. Katulad din ang sinasabi niya sa number 8. At gayon din, justice, hustisya, impartiality, fairness, patas na katarungan, patas na hustisya. Walang kinikilingan, hindi nasusuhulan. Ito yung 12 na sinasabi niyang virtues ni philosopher Aristotle: courage, temperance, liberality, magnificence, pride, honor, good temper, friendliness, truthfulness, sense of humor, friendship, and justice. Ngayon ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, blessed are the meek. Blessed are the meek. Napakahalaga iyan. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Happy are those who are humble. Blessed are the meek. Ngayon, kay Jesus Christ, yung sources of becoming blessed and meek ay walang iba kundi ang ating exemplary and primordial and substantial sources of blessedness and meekness. Walang iba kundi ang buhay ng Panginoon. Nababasa natin yan, narinig na natin yan, at patuloy na yan ay isinesermon. At gayon din ang teachings ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ay talaga namang nagiging daluyan kung paano ang tao ay makararanas ng radical change for him or for her or for us to become gentle, to become effective implementors of all these Christian virtues being taught by Jesus Christ.
Kung ang mga iyan ay itinuro at isinabuhay ng ating Panginoon, ay sapagkat mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay taglay niya ang meekness, kababaang loob, humbleness, at gayon din ang kanyang lowliness in his heart mismo. Pagiging mababa, bagaman siya ay Panginoon at tagapagligtas, bagaman taglay niya ang pagiging Diyos, pero ayon nga kay Paul ay hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos upang maabot ang sangkatauhan. At nakapanirahan sa sangkatauhan. Kaya nga sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, Christian meekness therefore is a great prize. Yan ay dakilang reward. Yan ay dakilang handog, biyaya ng Diyos sa ating lahat. At yan ay kalugod-lugod sa kanyang paningin at sa kanyang banal na harapan. Kaya nga makikita natin, mauunawaan natin at mararanasan natin ang kalubusan at katumpakan, kawagasan ng pagiging mababang loob sa larangan na kung tayo ay hindi nagsasawa na paulit-ulit na sinisilip, pinag-aaralan, ini-internalize at ina-apply sa ating mga buhay ang mga katuruan ng Panginoong Hesukristo patungkol sa ating tinatalakay. At napakahalaga dito yung salitang willingness. Very much willing tayo na matuto at gayon din na tayo po ay mapanatili natin yung mga virtues na ito, lalo na yung napipigil natin yung galit natin, yung depresyon ng ating galit, na kahit na sa mga panahon na humaharap tayo ng mga painsulto at gayon din ang mga negatibong nakikita, nararanasan at mga bagay-bagay na maging sa atin ay ginagawa. Naroon pa rin tayo na kung saan ay kalmante. Naroon pa rin tayo na kung saan ay mild. Naroon pa rin tayo na kung saan ay na-apply natin yung moderation, pagiging humble at gayon din yung pagiging submissive na merong quality. Ayon sa katuruan at ayon sa ipinamalas, ipinakita, isinabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga doon sa unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 19. Pasyalan po natin yung mga verses na yon. Talatang 19 hanggang 25. At ganitong sinasabi, sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kanyang kalooban.
May pagkakapuri kaya ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama. Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na natin iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga sa inyong mga kaluluwa. Napakaganda yung mga talatang yan na atin pong narinig ayon kay Apostol Pedro, unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 19 hanggang 25. Kung napakahalaga yung willingness to take a wrong patiently. Ano po? Napakahalaga din yung salitang gentleness in dealing with other people. Gentle. Hallelujah. Ang taong taglay niya ang meekness, na siya ay gentle, ay kanyang gagawin ang kanyang mga duties and responsibilities na kung saan ay inihanda ng Diyos siya. At ang paghahanda ng Diyos siya, ang paghubog ng Diyos sa kanya, ay magiging taglay niya ang kanyang pagiging gently. Ano bang Tagalog ng gentle? Pag sinabi ng isang dalaga o kababaihan sa kalalakihan ay napaka-gentle naman ang kapatid na ito. At gayon din, kung taglay niya yung hindi lamang pagiging gently, kundi yung pagiging lovingly. Kapag ang isang madalas na noong mga kapanahunan, ano po? 70s? 80s? Ewan ko kung meron pa rin ganun na sa mga bulwagan ng mga okasyon na merong umaawit, ay sinasabi niya na this song is heartily and lovingly dedicated to my only one and to all of you. Okay, to all of you, especially to this, lovingly. At gayon din, ang taong ganito na hinubog ng Diyos ng moral virtues, Christian moral virtues,
especially in the arena of being meek, ay ang mahalaga sa taong ito, mga kapatid, ay hindi yung para siya'y papurihan, maitaas o siya'y maparangalan ng iba, kundi ang mahalaga sa kanya, ang kanyang hangarin, ang kanyang passion ay talaga naman na maibigay niya sa Diyos yung pinakamainam at pinakamabuting kapahayagan nang mabigyan niya ng kaluguran at kaluwalhatian at papuri ang kanyang Diyos na minamahal. Mga kapatid sa Diyos, ang totoong kapakumbabaan, kababaang loob, pagiging meek, ito ay grasya ng Diyos sa ating lahat na dapat natin pahalagahan at isabuhay saan man tayo naroon. Sa panahon man na hindi tayo nakikita ng tao at sa panahon na tayo po'y nakikita ng tao, ay dapat makita itong pagiging meekness natin sapagkat ito ay grasya ng Diyos at sapagkat ito ay grasya ng Diyos, ay ito ay isa sa mga tinatawag ni Apostol Pablo doon sa Galatians chapter 5, kung hindi ako nagkakamali. Verse 22, forward. The fruit of the Holy Spirit. Isa ho yan. At ang meekness, mga kapatid at mga kababayan, ay yan ay hindi ho mahinang bagay, kundi yan ay malakas. Sabagkat yan ay nanggagaling sa Diyos at yan ay nanggagaling sa pagkilos at paggawa ng presensya at kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa inyo, sa akin at sa atin lahat ng kalakasan at gayon din ng enerhiya na nagpapalakas sa ating mga karakter. At kaakibat ng ito ay tayo po ay tinuturuan at dinidisiplina upang tayo ay maging gentle, mababa, maamo, mapagpakumbabang loob, mild, na tayo po ay taglay natin ang pagiging calmness at sa lahat ng mga katangian ng pagiging meekness sa harapan ng Diyos at gayon din, dinidisiplina tayo upang tayo ay mapagpasensya, mapagtiis, mapagtimpi. At yan ang tinatawag na kalakasan natin na merong layunin. At yan yung tinatawag natin na banal na tapang na nanggagaling sa Kanya. At yan yung tinatawag natin na sustainable na perseverance on how we continuously control ourselves. At yan ay totoong nakikita at nararanasan sa mismong karakter at buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ang diniklara ng ating Panginoon. Blessed are the meek, at ang kanyang kadahilanan, they shall inherit the earth.
Mapapaksa kanila ang pangako ng Diyos. Ano po? Ang sinasabi doon sa Psalms chapter 37 verse 11. Sa Old Testament, ngunit ang maamo ay matitiwasay at magiging ganap ang kapayapaan. Sabihin natin amen. Sino bang mga tao na ayaw ang katiwasayan at ang ganap na kapayapaan? Lahat tayo nais po natin yan. Kaya nga sabi sa Old Testament, ngunit ang maamo ay matitiwasay at magiging ganap ang kapayapaan. Nakararanas siya ng kapanatagan. Sa Ilocano, kapya. Katalnaan. At gayon din sa unang Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 8, may mapagpakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. Sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kaya nga ho doon sa epistles ng Ephesians ay pinaparating sa atin ang ipinaparating din ng Old Testament na pangako ng Diyos ng sino mang nagre-respeto, gumagalang sa kanyang ama at ina. Ang pangako ng Panginoon na ito ay 100-fold more in this time to those who are ready to forsake earthly things for this love. Ibig sabihin nun, let the love of God continuously overflow to each one of us. The meek shall inherit the earth. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag nai-inspire akong mag-sermon ay talaga namang dumadaloy ang pagkilos ng banal na Espiritu. Sana po ay nakarelate tayo sa ating tinalakay. At bukas naman ay verse 6 ng chapter 5 ng Matthew ang atin pong tatalakayin. Kaya ngayon ay dumako po tayo sa ating mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay. Ano po? Ano po? At purihin natin ang Panginoon sapagkat ang mga kapatid na ito ay tunay naman talaga hindi natin mapipigilan ang kanilang pag-celebrate ng kanilang napakahalagang birthday. Sa araw na ito, nakaloob ng Diyos sa kanila. Hinahanap ko yung isang kantahan. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, katulad po ng kapatid na kung saan ay ipinaparating ang pagbati mula kay kapatid na Joy de la Cruz at gayon din kay Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church, na ang kapatid na Nenita Darilaga de la Cruz ng BEPS Methodist Church ng BEPS Maribeles Bataan, at gayon din ang kapatid na Teresita de Guzman
ng Bethany Methodist Church sa Hermosa, Bataan ay birthday nila sa araw na ito. At gayon din po ang kapatid na Mike Tagari Tangonan ng Jones Isabela. Pero naroon siya sa Puerto Princesa City, Puerto Princesa, Palawan. At gayon din pong kapatid na Pastor Will. Ano ba talaga pangalan mo? Will o Wiggy? Fernandez ng Iglesia Metodista sa Pilipinas. Tayo sa kanya dyan sa Maribeles, Bataan. Kung hindi pa nagbago yung lugar mo, pero ikaw ay taga-Murong, Bataan. At gayon din pong kapatid na Elizabeth Dizon. Ano po? At gayon din ang Deaconess Evangeline Eugenio Rosquita, ang kumare mula sa Bukidnon, Mindanao. At gayon din pong kapatid na Joy Lee ng Ittiag, Isabela. At ang kapatid na Hero Lee ng Cavite City, Cavite. At ang kapatid na Jobilin Bagcal Batangan, Berganyo mula sa Dipon, Quirino. At gayon din po ang kapatid na Josepina Oligario Mendoza ng Maribeles, Bataan. At ang magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito, District Supervising Elder Reverend Ernie De La Cruz ng Bataan South District. At Administrative Pastor ng BEPS Methodist Church ng BEPS Maribeles, Bataan. At ng kanyang mahal sa buhay, Mrs. Nenita Darilag De La Cruz, na ngayon din ay birthday niya. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon, and of course, binabati din natin. At gayon din ay ipapanalangin din natin lahat sila na magbe-birthday, di man nabanggit ang mga pangalan nila, at maging sa mga ipinanganak sa araw na ito. Dakilang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Ikaw na siyang pinagugutan ng lakas, aming ikinabubuhay, at gayon din ang inaasahan namin na patuloy na kaligtasan at Panginoon. Panginoong Diyos, katulad po ng lahat na magse-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Patuloy po, Diyos, na sila po'y inyo pong biyayaan ng maayos na kalusugan, at gayon din, Panginoong Diyos, ng patuloy na pagtatagumpay ng kanilang buhay, ang kanilang mga ministeryo, at gayon din ang kanilang kabuhayan at pinagkakabalahan sa araw-araw. Maging sila na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito. May you continue, O Lord, to bless all couples celebrating their blessed wedding anniversary, that they may continue to feel and experience the grace of your love being imparted and apply to each of them as couples. Panginoong Diyos, pagpalain mo lahat ang mga ito. Maging sila, Panginoon, na kapapanganak sa araw na ito, O Diyos. Na sila po'y ingatan, pagpalain at pagkalooban ng malusog na pangatawan, at sila po, O Diyos, na mga sanggol ay magiging maayos ang kanilang buhay at matagumpay at maningning ang kanilang mga kinabukasan. Lord Jesus, sana po lahat po ng mga birthday celebrants at mga wedding anniversary celebrators, O Lord Jesus Christ, ay inyo pong tanggapin ang kanilang pagpapasalamat at gayon din ang kanilang pagtatalaga ng kanilang mga buhay at pamilya at pagsasama. And more years to come, in order for them to celebrate with their respective families.
coupled with your continuing blessings that they may receive. In Jesus' name we pray. Lahat ho ay magsabi ng malakas na amen sa ating Panginoong Diyos. At sila po ay ating awitan. Ano po? Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod ng may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at laging, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid na lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia dating minamahal. Happy birthdays sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Amen. Palakpakan po natin lahat po na nagse-celebrate ng birthday at wedding anniversary. Saan man kayo naroon sa ngayon, ay wala hong makapipigil sa inyo na mag-celebrate ng inyong birthday. Kaya patuloy po ninyo na i-enjoy ang buhay na ito. At lagi po ninyong alalahanin, mga birthday celebrators and wedding anniversary celebrants. Pakinggan nyo ito. Maging kayo man ay umabot na sa edad na sanggol, sa edad na 25, 30, 45 o kaya 50, 60, 80 o higit pa, ay mahalaga, mga kapatid, na nagse-celebrate ng birthday, na lagi niyo pong isipin at ilagay sa inyong mga puso na kung saan ay ang higit na mahalaga ay ang Diyos, na nagbibigay ng karagdagan na buhay at pagkakataon at blessing sa inyo. At yan ay lagi ninyong samahan ng happy mind, happy heart, healthy mind and healthy heart, and happy and healthy body. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, at tayo naman ay
dumako sa ating mga prayer requests. At ito po ang prayer request mula kay kapatid na Celia Maria Ankiliano Kalahi. Meron po silang lahi. Ano po? Mula sa Amazing Grace Methodist Church ng Siklong Laor, Nueva Ecija, pero siya ay naroon sa Baguio City sa kanyang anak, na kung saan ay doon nagtatrabaho as of 1:52 p.m. Yesterday. Kami po ay nagkaroon ng chat fellowship. At hindi ko na po sabihin yung pinaka-details ng kanyang prayer request, pero ang pinaka-summation ng kanyang prayer request ay ang kagalingan ng kanyang step-brother, ang kapatid na Roderick Season. Yan po ang kanyang buod ng kanyang prayer request. Ano po? Kaya tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kinikilala po namin na ikaw po ang great provider at ikaw din ang great healer. At ang aming great pastol. Nang inyong malasakit, lalo na sa mga tao na meron pong karamdaman, kapansanan, na humihingi ng kagalingan, O Diyos. Katulad po ng prayer request na ito ng kapatid na Celia Marie Angelino Kalahi, para po sa kanyang step-brother, Roderick Season, para po sa kanyang ganap na kagalingan, patuloy na kalakasan, good health and wellness para po sa kanya, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng kanyang buong pamilya, ang kanyang trabaho, O Diyos. At gayon din itong nagpre-prayer request na ito na kapatid na Celia Marie Kalahi. Panginoon, gayon din ang mga iba na patuloy na humihingi din ng kalubusan, ng kagalingan at kalakasan. Katulad po ng Brother Edwin Santos, Lisa Santos at Joel Santos ng City of Malabon, Metro Manila. Gayon din pong kapatid na Lali Acevedo ng Project 7, Quezon City. At gayon din ang Diaconal Minister Maria Rosana Sally Balot ng Calawag, Quezon. At ang kapatid na Sammy Antonio ng Samal, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Ricardo Nunan ng Sito Balanga, Bataan. At gayon din ang kapatid na Rowel Yumol mula sa Maribelas, Bataan. Gayon din po ang kapatid na Penina Montiberhen ng Olongapo City, Zambales. At gayon din po ang kapatid na Glaze D. Tagalikod ng Santiago City, Isabela, na kailangan po siya maoperahan sa puso. Siyempre, ang financial need na kailangan nila. Ang kapatid na Rosalinda Hener ng Silang, Cavite. At gayon din po, O Diyos, ang kapatid na Norma Ramos ng San Rafael, Bulacan. Kapatid na Let Gabriel ng Dinalupihan, Bataan. At gayon din kapatid na Lodi Wenceslao ng Hermosa, Bataan. At gayon din ang kapatid na Direk Pelayo ng ganun ding lugar.
at ang Pastor Jaron Kevin Pedrosa ng Cebu City, Cebu, Visayas, at ang kapatid na Engineer Ricardo de Guzman ng City of Malabon, Metro Manila. Gayon din po ang kapatid na Ronnie Rivera ng City of Malabon, Metro Manila, at gayon din po ang kapatid na Cora Pechardo ng gayon ding lungsod. At ang kapatid na Jomar Bumanglag ng San Mateo Isabela na nakakonfine doon sa isang hospital sa Santiago City, Isabela. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Reverend Marvin Delion ng Bulacan sa kanyang operation, gayon din sa kanyang kagalingan at recovery. At gayon din po ang kapatid na Mirna Subido ng 13 Martires City, Cavite. At sa lahat pa, O Diyos, na meron pong karamdaman, Lord, pakinggan mo ang kanilang mga panalangin at panalangin namin, O Diyos, para po sa kanilang ganap na kagalingan, kalakasan, good health and wellness. Pagpalain din po ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, ang latest updates sa araw na ito, early this morning, as reported by CNN Philippines Television Network, and of course, from the other television networks in the Philippines, at gayon din mula sa kanilang sources of data in the Philippines from the Department of Health, while in the global statistics from Johns Hopkins University. Sa ngayon ay meron na pong total cases ng COVID-19 sa Pilipinas na umabot na ng 31,825 na katao. At gayon din, sa buong mundo ay umabot na po ng 9,169,329. Tayo po ay yumuko at ipanalangin natin ang kagalingan, recovery, good health and wellness ng lahat ng tinamaan ng COVID-19, sila man ay nasa pagamutan o nasa isolation na quarantine. Sa Pilipinas man o maging sa ibang bansa, siyempre panalangin din natin ang mga hospitals at gayon din ang mga medical frontliners facilities, and of course sa mga spiritual frontliners ng mga churches, church workers, at gayon din ang mga church leaders and church members. Kaya sabay-sabay po tayong manalangin sa pagkakataon na ito. Sa pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming mga panalangin para po sa lahat ng nasa proseso ng pagpapagaling.
sapagkat sila ay tinamaan ng COVID-19, nagpositibo sila. At gayon din sa mga umaaruga sa kanila na mga pagamutan, isolation, quarantine facilities, at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga medical frontliners at spiritual frontliners. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, ang total deaths sa Pilipinas sa ngayon ay umabot na po ng 1,186 na katao. At sa buong mundo ay pumalo na po ng 474,242 na katao. Kaya manalangin po tayo, aming Ama at aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo at pangunahan lahat po ng mga naulila na mga pamilya, ng lahat ng yumao dahil sa COVID-19. San man silang naroroon sa Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Lord, sila po'y inyong yakapin, Panginoong Diyos, at iparamdam at iparanas ang mabiyayang kaaliwan mo. At gayon din ang patuloy na kalakasan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. At gayon din po ang iyong biyaya na makatutulong sa kanila, Panginoon, at ang pag-asa, Panginoong Diyos, ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, sa mga kamay mo aming ipinagkakatiwala ang mga katawan, espiritu at kaluluwa ng mga yumao sa iyong mga kamay, sa inyong pangalag at paghahari. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang total na recoveries sa Pilipinas ay umabot na po sa 8,442. At sa buong mundo, 4,588,011. Di ho ba nararapat lamang na atin pong ipagbunyi, ipagpasalamat sa ating Diyos? Kaya sabay-sabay tayong manalangin ng pagbubunyi at pagpapasalamat sa Kanya sa mga kagilagilalas at himala na Kanyang patuloy na ginagawa. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, yes, Christ, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kagilagilalas na pagkilos mo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at gayon din sa mga himala na inyong ipinararanas katulad po ng mga nabanggit na nakarecover mula sa COVID-19. Maraming salamat po, O Diyos.
At kakibat ng aming panalangin na inyo pong narinig ay ang patuloy na pagpalain mo silang lahat, gayon din ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. At patuloy, O Diyos, na pagpalain mo ang bansang Pilipinas sa kabuuan. Lalo na sa bandang Cebu, na kung saan ay marami ang nagpositibo. At gayon din sa iba't ibang mga bansa, Panginoong Diyos. Sa patuloy na paglaban upang mapuksa ang COVID-19, dalangin po namin ang pagkakaisa, pagtutulungan upang magtagumpay ang bawat bansa, Panginoon. At gumaling lahat ng may karamdaman, maging maayos lahat, at tuluyang mapupuksa at mamamatay itong virus na ito, O Diyos, sa lahat ng dakos sa buong mundo. Kung kaya't pagpalain mo ang bawat pamunuan ng bawat bansa, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa mga barabarangay ng iba't ibang mga lungsod, munisipalidad at mga probinsya ng bawat rehiyon. Masa kami, Panginoong Diyos, na malalagpasan ng lahat ng mga bansa itong global pandemic na ito. At kami, O Diyos, ay makaaahon at muling uunlad mula sa napakatinding epekto ng global pandemic at ng mga nangyari at nangyayari pa ng mga quarantine. Lalo na po ang mga kapuspalad, mga mahihirap, at gayon din ang mga nagkakaroon ng kabalisahan, anxieties, problema sa iba't ibang larangan at maging sa pinansya, Panginoong Diyos. Lord, ahunin mo kami. At patuloy, Panginoon, na ang inyong iglesia sa pangkalahatan at lahat ng mga church workers, church leaders, and church members ay patuloy na magsisilbing tinig ng sambayanan at ng buong sanglibutan, para patuloy na makapagdudulot, makapagpapahayag ng inspiration sa ikalalakas ng bawat isa. Panginoon, lahat kami sa buong mundo ay inyo pong bigkisin at pangunahan at pagpalain. Aming Ama at aming Diyos, dalangin din po namin ng mga OFWs na mga nangamatay, na kung saan ito po ay inaasikaso ng Department of Foreign Affairs at gayon din ng embahada doon sa Saudi Arabia, na kung saan ang di umanong umabot ng 300 o higit pa na namatay ay kung paano sila maiuwi sa Pilipinas. Panginoong Diyos, tulungan mo ang DFA at gayon din, Panginoong Diyos, ang embahada doon at gayon din ang Saudi Arabia sa kanyang republika. Kung paano ito matagumpay na mabigyan ng solusyon.
At inyo rin pagkalooban ng kaaliwan ng mga bereaved families, ng mga OFWs na ito. Panginoong Diyos, umasa kami na maging nitong paparating na pag-aaral ng mga estudyante. Pangunahan niyo po at pagpalain at lalo na sa kahandaan ng Department of Education at gayon din ng Higher Education at lahat ng mga pamunuan ng bawat paaralan mula sa government, private at gayon din sa mga religious educational institutions. At pagpalain mo, Panginoong Diyos, itong naturang approach ng pag-aaral. Gayon din po ang mga estudyante at mga magulang. Lahat ng ito, O Diyos, dalangin po namin sa matamis na pangalan ng Jesucristo. Amen at amen sa Panginoon. Ngayon ay anumang personal and family prayer request natin, maaari natin dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Kaya sabay-sabay tayong manalangin. Yes, Lord, yes, Christ, maraming salamat po at di po kayo nagsasawa na nakikinig sa aming mga panalangin. At nawa po, O Diyos, inyo pong pairugan ang bawat personal at family prayer request. At gayon din pagpalain mo lahat ng pamilya. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon ay dumako tayo sa mga ilang mga comments na pinarating po sa atin. At ang Ride On Ministry ay patuloy na kumikilala at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagkikibahagi sa Ride On Ministry. Lalo na po itong episode 87. At gayon din sa inyong patuloy na pag-like at pag-comment at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. Thank you very much. At patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ito po ang ilang mga kapatid natin na nagpaabot ng kanilang mga comments at nawa mga comments na ito ay tunay po na makapagbibigay ng inspiration sa bawat isa sa atin mula sa ating kapatid na LB Andicoy ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas diyan sa Maribeles, Bataan. Good morning po. Yes, good morning. God bless Andicoy family and of course your ministry at gain din sa inyong pinagkakabalahan sa araw-araw. And shout out all of you Andicoy family at gain din sa bawat isa yun dyan sa Maribeles sa Bataan. At gain din po mula sa ating top fan Agnes Aquino Javier. Mula sa Santa Teresita. Yeah, Santa Teresita. Diyan sa bandang Cagayan Valley. Ano po?
Mula sila sa United Methodist Church, ang kanyang comment ay good AM po. Yes, good morning din. God bless Aquino Javier family and pagpalain ng Panginoon ang inyong ministry at gayon din sa mga ginagawa ninyo sa araw-araw. Pag-iingat po kayo at shout out all of you dyan sa Cagayan na Valley. At mula sa ating kapatid na Erlin C. Kayudong ng Davao City, Mindanao. Good day po, Bishop Lito Tangonan. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo. God bless Kayudong family and your ministry out there. Shout out all of you dyan sa kabuuan ng Mindanao. At gayon din mula sa ating top fan, lay minister Leonora Dato ng Capital Methodist Church ng City of Balanga, Bataan. Good morning and blessed Wednesday morning po, Bishop and Ate Jean. Yes, ganun din po sa inyo. God bless Dato family and your ministry at shout out all of you dyan sa bandang Dangkol, Barangay Dangkol ng City of Balanga. At mula sa ating kapatid na Merly Abitong, ang kanyang comment ay God bless us everyone. Yes, thank you very much at God bless Abitong family and of course your ministry and shout out to all of you dyan. Kapon sinabi mo sa araw. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din mula sa ating kapatid na Rosana Garcia Mendoza. Ang kanyang comment ay good morning po. Mula sa Bataan, yes, God bless Garcia Mendoza family. And of course, your ministry and work na pinagkakabalaan nyo. Shout out all of you dyan sa Bataan. At gayon din po, mula kay kapatid na Nehemias sa Orpiada ng Sito Malabon na Metro Manila. Amen po. Yes, amen sa Panginoon. God bless Orpiada family. And of course, your ministry and work out there in the city of Malabon. Shout out all of you at gayon din mula sa ating kapatid na Muray Pascuan ng San Manuel, Isabela. Good morning po with the family, Bishop. Yes, good morning din po sa inyo. To all listeners and viewers. Magpasalamat tayo lagi sa kabutihan ng Panginoon. Dahil anumang unos at kalamidad, nariyan siya para alalayan tayo. Yes, amen. Anumang pagsubok at suliranin, nariyan siya para palakasin tayo. Amen sa Panginoon. Anumang virus at sakit ang lumaganap, nariyan siya upang tayo ay pagalingin. In Jesus' name. Have a great day, everyone. Yes, thank you very much for that comment. At God bless Muray family and your ministry. At gayon din po sa inyong pinagkakabalahan na bukirin dyan sa San Manuel, Isabela. At mula sa ating kapatid na Governor B ng Pansol Methodist Church dyan sa Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Morning, Bishop. Yes, good morning din sa inyo. God bless you and your family and of course your ministry. And shout out all of it dyan sa bandang Diliman, City of Quezon. At gayon din added comment from Sister LB Andicoy. I'm on fire with you, Lord. Yes, amen. Thank you, Bishop Lito Tangonan. Yes, welcome at continue to be on fire with the Lord, Sister LB. Regards sa pamilya mo, kamusta na ba yung mahal na asawa? Na-lockdown pa rin ba dyan sa bandang Pasay? At gayon din mula kay kapatid na Rosalinda Hener is watching from the United Methodist Church. Yan po sa silang Cavite. Yes, thank you very much. God bless you and your family at pakiingat po kayo at patuloy po kayong magpagaling. At mula sa ating kapatid na Amor Dizon David, Reverend Amor Dizon David ng
First United Methodist Church ng Bangkal, Guagua, Pampanga. Yes, good morning Pastor, at kumusta ang pamilya mo? Kumusta yung ministry mo? At patuloy na ikaw ay ingatan, protektahan at pagpalain kasamang pamilya mo, at patuloy na magtagumpay ang iyong ministeryo at gayon din ang buong kongregasyon na iyong pinapangunahan, at parating mo ang ating pagbati sa kanilang lahat. Shout out to all the Pampangueños. Good morning po, God bless. Yan ang kanyang comment. Purihin ang Panginoon. At gayon din added comment from Sister Rosalinda Henar. Good morning po, Bishop Lito Tangonan, and to Ride On Ministry and family. God bless us all po. Yes, thank you very much. God bless din po. At gayon din po mula sa ating kapatid na Tafan Brother Nicanor Espejo ng United Methodist Church, yan po sa bandang Amadeo, Cavite. Mapagpalang umaga, Pastor. Yes, thank you very much at God bless Espejo family, and of course your ministry and particular work. Shout out all of you dyan sa bandang Amadeo, Cavite. At ang kapatid na Henry Angat, Kumpare Henry, is watching from Camarines City of Caloocan, Metro Manila. Yes, purihin natin ang ating Panginoon at God bless Angat family. Pagaling ka at gayon din ay patuloy na ingatan kayo bilang buong pamilya, at shout out all of you dyan sa City of Caloocan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Marilu De Leon mula sa Rizal, Nueva Ecija. Good morning po. Yes, good morning din at God bless De Leon family, and of course your ministry and work. Shout out all of you dyan sa Rizal, Nueva Ecija. At gayon din sa ating sharer, kapatid na Juanito Tabua ng San Antonio, Zambales ng ang Iglesia Methodista sa Pilipinas. Good morning po, Bishop Lito Tangonan. Yes, good morning din po. God bless Tabua family and your ministry at gayon din sa inyong work dyan. Shout out all of you dyan sa San Antonio, Zambales. At gayon din po mula kay kapatid na Reverenda Artemio Gandesa, participating from Vancouver ng United Methodist Church dyan po sa Vancouver, British Columbia, Canada. God bless Gandesa family and of course your ministry, and shout out to all the members dyan sa United Methodist Church dyan sa Canada, at gayon din sa mga fellow church workers and Filipinos. At gayon din po added comment from Henry Angat. God is so good to us. Thank you, Bishop Lito Tangonan. Yes, tunay na talaga naman napakabuti ang ating Panginoon. That welcome kumparing Henry. God bless you. At gayon din po mula sa ating kapatid na Nitz Beaton ng San Manuel, Isabela, at siya ay nagtatrabaho dyan sa Bahrain. Happy Blessed Wednesday. Good morning po, Bishop. Thanks, good God again. This day, God bless. Yes, praise the Lord. At welcome at maraming salamat gayon din po sa iyo, Sister Nitz. And of course, sa patuloy na pagpalain ng iyong pamilya at gayon din pagtagumpay ng iyong work dyan sa bandang Bahrain. At shout out all of you OFWs dyan at pakiingat kayo. At added comment from Juanito Tabua, Amen. Yes, Amen sa Panginoon. And of course, added comment from Marilu De Leon ng Iglesia Methodista sa Pilipinas dyan sa Rizal, Nueva Ecija. Amen. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula sa ating kapatid na added comment from Erlin C. Kayudong ng Davao City, Mindanao. Amen. Yes, Amen sa Panginoon. God bless. At gayon din po mula kay kapatid na Edgar Pascua ng San Manuel, Isabela. Have a good day with everyone, Bishop. Pray, and pray again. Because prayer changes everything. I believe in the power of prayer. Amen.
Shout out to your ministry, Bishop. Yes, purihin ng Panginoong Diyos. At yan ay totoo yan. Kaya God bless Brother Edgar and of course your family at gayon din sa inyong pinagkakabalahan dyan sa bandang San Manuel Isabela ang inyong bukirin. At gayon din po mula sa ating Deaconess Merlin Sebastian ng National Director, Program Director ng ang Iglesia Methodista sa Pilipinas, Kalinga. Ang kanyang comment ay, Blessed day po Bishop Leotangon and family. God protect us. Yes, amen sa Panginoon. Thank you very much. God bless Sebastian family and your ministry at gayon din ang ministry ng Kalinga ng ang Pilipinas. At ingatan kayo ng Panginoon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Carmelita Capuli ng BEPS Methodist Church sa BEPS Maribeles, Bataan. Ang kanyang comment ay, Blessed good morning to all. God bless everyone. Yes, thank you very much. At God bless Kapuli family. And of course, your ministry at gayon din sa inyong pagkakabalahan sa buong araw na ito at pagpalain po kayo ng Panginoon. At mula sa ating kapatid na Nelda Nunan ng Capital Methodist Church, City of Balanga, Bataan. Ang kanyang comment ay, Good morning, God bless us all, keep safe everyone. Yes, thank you very much. Kumusta na kapatid na Nelda? Kumusta na si kapatid na Ricardo Nunan? Ano po? At God bless Nunan family. And of course, ay patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon sa family and shout out to all of you. At gayon din mula kay kapatid na Manuel Terrado from the United States of America. Itong kanyang comment, Thank you Bishop for your ride on ministry. Yes, welcome. Salamat din po at God bless Terrado family and your ministry and work dyan sa United States of America. Shout out to all of you Filipinos dyan at pakiingat po kayo lagi. An added comment from Kumpare Henry Angat. Hi Bishop Lito Tangonan, good morning po. Pwede po pa shout out kina Dr. Pilmer Sahagon pati staff niya. Sina Pauline Pearl Caricia, Roy Domingo and Allen Sahagon at ang maganda mo inaanak si Graciela Angat. Yeah, siyempre naman at talaga naman magaganda ang iyong mga anak kumparing Henry. At eto, i-shout out natin sila. At shout out sa mga kapatid na ito. Ano po? Dr. Filmer Sahagon, maalaala kita. Ano po? Pati ang iyong mga staff. Si Pauline, shout out all of you. Si Pearl, Carissa, Roy Domingo at gayon din si Allen Sahagon. At sa iyong pinakamamahal na magandang anak, Graciela, shout out to all of you. Siyempre, kasama ang ating panalangin na kayo pagpalain ng Panginoon, ingatan kayo at patuloy na kanyang kakasangkapanin. Kaya God bless you, Dr. Filmer Sahagon, sapagkat ikaw ay isang frontliner din. At gayon din mula sa ating top fan, added comment, Lay Minister Leonardo Dato, maraming salamat po Bishop. Welcome po. At your service at pagpalain po kayo ng Panginoon. At gayon din po mula kay kapatid na birthday celebrant kahapon, kapatid na Ernestina Manusig Cabico ng Iglesia Methodista sa Pilipinas dyan sa bandang Bungabong, Nueva Ecija. Amen. Maraming salamat po Bishop Leo Tangonan. God bless po. Yes, welcome at maraming salamat din po. God bless Manusig Cabico family at gayon din sa inyong pagkakabalahan sa buong araw na ito. Pakaingat po kayo. At gayon din po sa ating mga nakasama na kung saan po ay sila po ay naging bahagi din po. Dahil lamang sa hindi po sila magkaroon ng pagkakataon sila po ay makapag-type, katulad po ng kapatid na Corazon Navarro ng Capital Methodist Church, diyan po sa City of Balanga, Bataan.
At gayon din po ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church yan sa Magsaysay, Dinulopean, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Auntie Lilia Borromeo dyan po sa bandang Nagilian, Isabela. At sila din ay masugid na mga membro dyan sa bandang Community of Christian Believers Church ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan po sa Marsat Grande, San Mateo, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Reverenda Alexander Bacon ng Lower Upper Dangkol ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. Ang bisyon ng Capitol Methodist Church, dyan po sa Dangkol City, Balangak, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Engineer Lemuel Dupali Nicolas ng The United Methodist Church, dyan po sa bandang City of Science, Muñoz, Nueva Ecija. At ang aking auntie na si Gloria Tangonan Tagarian ng San Mateo, Isabela. Yes, at gayon din po ang kapatid na Reverend Joe Ana Ada Fea Fernandez mula dyan sa Maria Aurora Province. Sila po ay mula sa ang Iglesia Methodist sa Pilipinas. At gayon din po ang kapatid na Cora Pascual ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas ng Luacan, Dinalupihan, Bataan. At gayon din po ang kapatid na DSE Reverend Tim Palmihar ng First Maligaya Methodist Church dyan po sa Maligaya Village ng City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Alberto Cruz Bautista ng Malabon North United Methodist Church dyan sa City of Malabon, Metro Manila. Pero siya po ay nasa ibang bansa. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Siya po ay isang frontliner. Kaya purihin natin ang Panginoon sa lahat po ng inyong pagsubaybay at gayon din po sa inyong patuloy na pakibahagi sa Ride On Ministry at gayon din sa inyong mga pag-likes, pag-comment at pag-follow sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na sa episode 87 na ito ay tunay nga naman ito po ay ating pong pinapasalamatan at patuloy po kayo na pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. At lagi na ninyong alalahanin na ang Diyos na ito ay patuloy na sumasa atin. At gayon din po for health tips. From the Mercury Drug, ang kanilang mga compiled health tips na ganito po ang sinasabi: when we are joyful, our whole body benefits, especially our minds, hearts, and souls. We become more aware of our greater purpose. A life filled with joy and satisfaction can bring greater effects to our entire being. Yan po ang thoughts na ipinaparating po sa atin. Kung tayo raw ay mayroong kagalakan, ang buong katawan natin ay nagbebenepisyo. Lalong-lalo na daw ang ating mga utak, ang ating mga kaisipan, at gayon din ang ating mga puso at gayon din ang ating mga kaluluwa. At tayo ay magiging
mas mayroong kamalayan sa ating mas malawak na layunin. Ang buhay na puno ng kagalakan at kasiyahan na siyang makapagkakaloob sa atin ng mas maraming magagandang epekto sa ating pangkabuang pagkatao. Kaya ulitin ko po, when we are joyful, our whole body benefits, especially our minds, hearts, and souls. We become more aware of our greater purpose. A life filled with joy and satisfaction can bring greater effects in our entire being. Unquote. At gayon din mula sa ating top fan from Nara, Palawan. Pero siya ay nagtatrabaho doon sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang kapatid na Weng Kiamko. Ang kanyang comment ay, "Good morning po, Bishop, naway maawa ang dakilang Diyos na sana'y mawala na ang COVID-19 na ito. Marami ng tao ang namamatay at nagduro sa sakit na ito ng buong mundo." Totoo ka, kapatid na Weng. Kaya pakiingat ka, pakiingat tayong lahat. At patuloy, araw-araw na ipapanalangin natin. Sana'y malagpasan natin at tuluyan ng mawawala sa maagang panahon ang COVID-19 na ito, global pandemic. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa Panginoon. God bless Kiampo family dyan sa Nara, Palawan. At gayon din, God bless you at gayon din yung work mo dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Shout out to all of you Filipinos dyan sa Saudi Arabia. Pakaiingat ka dyan. Pakaiingat kayong lahat. Ngayon ay tanggapin natin ang siksik, liglig at umaapaw na pagkapala ng Diyos Ama. Ang kanyang patuloy na di nagmamaliw na pag-ibig at pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Gayon din po ang patuloy na pakikipisan tanglaw ng banal na Espiritu sumaatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. At gayon din po ay humabol din ang kapatid na Isabelo Kabakungan mula dyan sa San Mateo, Isabela. At gayon din, when Kiamko is watching with the Hairwave, thank you very much. God bless you all. At gayon din ay iparating natin ang pagbating kapayapaan sa ating mga kasama dyan sa ating mga tahanan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. Ano po? Ganun po, ano po? Yan. Oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din po, as we truly implement ang ating pangbansang pagbati, ilagay po natin yung ating kanang kamay sa ating dibdib, sa ating puso. Ano po? Yan.
At gayon din ay tayo po ay face to face at pagkatapos ay yumuko po tayo. Amen sa Panginoon. To God be the glory. Bye-bye at sa muling pagkikita natin sa araw ng Thursday bukas para po sa episode 88 ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. God bless you all.